Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ng isang suit at mga sapatos na gawa sa leather ang may manners na lalaking kasama ni Lily. Nagmukhang hindi komportable ang itsura ni Lily habang pinipilit na ngumiti. Pero tumayo pa rin siya sa tabi ng lalaki na kanyang kasama. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Charles Like. At para kay Samantha, ito na ang pinakagusto niyang maging manugang sa lahat ng mga kasalukuyang nanliligaw sa kanyang anak. Hindi na mabilang sa dami ang mga manliligaw ni Lily, pero si Charles pa rin ang pinakagusto ni Samantha sa mga ito para sa kanyang anak. Hindi lang dahil sa mukha itong matalino, kundi dahil sa pagiging manager ni Charles sa Audi Corporation. Siya ang regional manager ng Audi sa Donghai City. Bagay na bagay talaga sila ng anak niyang si Lily, hindi kagaya ni Daryl na mukhang low class sa mata ng lahat. Manager look. Sa mga sandaling iyon, mabilis na pumunta nang nakangiti sa manager ang babaeng kausap ni Daryl at buong puso itong binati. Mukhang naiinis na kanina ang mukha ng babae nang makita niya si Daryl, pero ngayon, naging kabaliktaran na nito ang naging itsura ng kanyang mukha. Tumango si Charles at nagtanong, dumating na ba ang presidente ng Platinum Corporation? Mabilis namang sumagot ang babae ng, hindi pa po. Kanina pa po ako naghihintay sa main loob pero kanina pa po walang sasakyan na humihinto sa harap. Hindi na nagtanong pa si Charles, tumingin ito pababa kay Lily at nakangiting sinabi na. Sa loob na lang tayo ng opisina maghintay. Kasalukuyang distracted ang isip ni Lily sa mga sandaling ito kaya pabulong na lang siyang sumagot kay Charles. Kahit na gustong-gusto ni Samantha na maging manugang si Charles, hindi pa rin gusto ni Lily na makipag-usap man lang dito. At hindi rin siya nagpunta ng kasama nito sa regional office ng Audi para makipag-date. Nasabi ni Charles na kilala niya ang presidente ng Platinum Corporation. At matagal na rin gusto ni Lily na makaharap ang presidente ng Platinum Corporation dahil nasabi ng presidente nito na tanging si Lily lang ang kakausapin nila na nagmula sa pamilya Lindon. Pero lingid sa kaalaman ni Lily, hindi talaga kilala ni Charles ang presidente ng Platinum Corporation. Nitong nakaraan, nagkaroon ng collaboration ang Audi at Platinum Corporation para maging sponsor ng programang Superstar. Si Charles ang ginawang kinatawan ng Audi para sa pagpirma ng kontrata nila ng Platinum Corporation, kaya natural lang na makita ni Charles ang presidente nito. Ipinagyabang din ni Charles kay Lily kung gaano nakalawak ang kanyang mga koneksyon, kaya nagawa niyang isama ito para magyabang at pataasin ang kanyang katayuan sa harap ni Lily. Sa mga sandaling iyon, ngumiti si Daryl at naglakad palapit sa kinatatayuan nila Charles. Si Manager Like. Sinabihan siya ng Audi Corporation na si Manager Luke ang kanilang kinatawan sa magiging collaboration nila ng Platinum Corporation. Nang makita ng babaeng receptionist ang paglapit ni Daryl, sumimangot ito at naiinis na Shanbing, hoy. Bakit nandito ka pa rin? Tumitig si Charles kay Daryl at agad na naramdamang gusto lang magpasikat ng talunang ito kaya naisip nitong lumapit sa kanila, kaya wala na siyang naging pakialam sa anumang intensyon nito. Sinabi na lang niya sa babaeng receptionist na huwag kang magpapapasok ng mga taong walang importansya sa sandaling dumating ang presidente ng Platinum Corporation, naiintindihan mo. Paano na lang kung madumihan ng mga kagaya niyan ang sasakyan ng presidente? Mabilis namang sumagot ang babae ng, opo Manager Luke. Paalisin ko na po siya ngayon. At pagkatapos ay direktang sinabi ng babae kay Daryl na, umalis ka na rito ngayon din mister. Hindi siya pinansin ni Daryl na kasalukuyang itinititig ang kanyang mga mata kay Lily. Daryl. At sa wakas, nakita na rin ni Lily si Daryl. Nanginig ang buo niyang katawan na napuno ng pagkasurpresa, tuwa at kaunting awkwardness. Hindi naintindihan ni Lily kung bakit siya nakaramdam ng pagka-awkward. Dapat ngang matuwa pa siya noong umalis si Daryl ilang araw na ang nakalilipas. Pero nakaramdam siya ng emptiness sa kanyang dibdib sa bawat gabing natutulog siya sa kwarto nilang dalawa ni Daryl. Hindi siya sinagot ni Daryl at sa halip ay nako-confuse pa itong tumingin kay Charles. Naglakad ng 2 hakbang papunta si Lily at nagpaliwanag. Huwag ka sanang mag-isip ng masama rito Daryl. Ipinakilala lang siya sa akin ni Mom. Nang marinig ito ni Daryl, agad niyang naintindihan ang rason kung bakit ito magkasama at tumango bago pa man magpatuloy sa pagsasalita si Lily. Naiintindihan ko. Napakadesperada ng biyenan niyang ito.
Nagawa na niyang maghanap ng bagong manugang kahit na ilang araw pa lang ang nakalilipas mula noong umalis si Daryl sa kanilang bahay. Hindi pa nga niya nagagawang masimulan ang pag-aasikaso sa divorce ng kanyang anak na si Lily at ng una nitong asawa na si Daryl. Nagtanong naman ang may maiksing pasensya na si Charles ng, "Sino ito, Lilibod?" Isang diyosa si Lily kaya paano niya magagawang makilala ang mukhang magsasaka na ito? Ibinuka ni Lily ang kanyang bibig, pero hindi nito sinagot ang tanong ni Charles. Sandaling ngumiti si Daryl at tumingin kay Charles bago sabihin, "Ako ang asawa niyang si Daryl Darby. Hindi mo siya dapat tawaging Lilibod. Irespeto mo naman siya kahit papaano." Natigilan dito si Charles. Dito na harap-harapang tiningnan ni Charles mula ulo hanggang paa si Daryl at tumatawang sinabi na, "Ay, ikaw pala ang boytoy niya. Napakatagal ko nang iniisip kung sino ka ba talaga at ano ang itsura mo. Haha, sinabi na sa akin ni Tita Samantha ang lahat ng tungkol sa iyo. Nagawa mong magpakasal at maging miyembro ng mga lindon ng 3 taon, pero wala kang naiambag na kahit ano sa kanilang pamilya maliban sa pakikikain at pagiging pabigat sa kanila. Isa ka talagang basura, haha." Agad na dinagdagan ni Charles ang kanyang mga sinasabi. "Naku-curious tuloy ako kung nakaramdam ka na rin ba ng hiya sa pakikitirang ginagawa mo sa pamilya Lindon, kaya naisipan mo nang mawala na parang bula. Paano mo nagawang magpakita pa sa harapan ni Lilibod? At ang pinaka-nakakatawang ginawa mo ngayong araw, ay ang pagpapakilala sa iyong sarili bilang asawa ni Lilibod. Ganito na ba talaga kakapal ang mukha mo? Deserving ka ba talaga para kilalanin bilang asawa niya? Hahaha, magsalamin ka kaya sa ihi mo nang makita mo iyong sarili." Nagsalita na tungkol dito si Tita Samantha. Malapit na kanyang mag-divorce ni Lily, hindi ba Lilibod? Nangaasar na tumingin si Charles kay Daryl gamit ang kanyang mukhang may nanlalamig ng ngiti at itsurang puno ng panglalait. Napakagat si Lily sa kanyang mga labi at sinabing, "Tumigil ka na, Charles." Nang marinig ang mga sinabi ni Lily, ngumiti si Charles kay Daryl at sinabing, "Titigil na ako sa pagsasalita bilang respeto kay Lily." At pagkatapos, tumingin si Charles sa babaeng receptionist at nagtanong, "Ano nga ba ang sinabing pakay ng isang ito kanina?" Sumagot naman ang mukhang naiinis na babaeng receptionist, "Nandito raw po siya para bumili ng sasakyan." Inakala niya kanina na isang trabahador lang si Daryl mula sa isang di kalayuang factory, pero hindi niya inakalala na isa pala itong boytoy. "Hahaha, bibili ka ng sasakyan." Tumawa si Charles at sinabing, "Bibili ka ng sasakyan sa amin. Hindi mura ang mga sasakyan dito, iho. May pambili ka ba?" Habang nagsasalita, isang babae ang naglakad papasok sa showroom. Nasurpresa si Lily nang makita na ang babaeng ito ay walang iba kundi ang best friend niyang si Phoebe. At Lily. Natutuwa namang bumilis sa paglalakad si Phoebe. Hindi niya inakalang makikita niya si Lily sa lugar na ito. Tumawa si Lily at sinabing, "Nagkataong nandito ka rin pala, Phoebe. Anong ginagawa mo rito?" Inayos ni Phoebe ang kanyang buhok at sweet na sinabing, "Maganda-ganda kasi ang naging kita ng aking asawa nitong nakaraan, kaya binilhan niya ako ng bagong sasakyan. Nandito ako ngayon para kunin ito." Hotel hospitality ang pinasok na negosyo ng asawa ni Phoebe, kaya normal lang para ritong bilhan ang kanyang asawa ng isang bagong sasakyan. Napansin ni Phoebe si Daryl habang nagsasalita. Nasusurpresa nitong sinabi na, "Iyan ba ang walang kwenta mong asawa, Lily? Sinama mo siya rito para magtingin ng mga sasakyan." Pero bago pa man siya matapos sa pagsasalita, nakita na niya ang hindi maipaliwanag na itsura ng mukha ni Lily. Dito niya na rin nakita ang guwapong si Charles na nakatayo sa likuran ng kanyang kaibigan. Nang maisip ito ni Phoebe, agad siyang tumigil sa pagsasalita. Dito na nagtanong si Phoebe ng, "At ikaw naman ay si?" Hindi na hinintay pang magsalita ni Charles si Lily. Agad nitong inaabot ang kanyang kamay at nakangiting sinabi na, "Hello, ako nga pala si Charles Luke. Ako ang Regional Manager sa Donghai Branch ng Audi Corporation. Ipinakilala ako ni Tita Samantha kay Lilibod." Agad namang naintindihan ni Phoebe ang lahat ng marinig niya ito. Nakipagkamay siya kay Charles at sumagot ng, "Wow, isa kang Regional Manager. Kung ganoon, pwede mo ba akong mabigyan ng discount sa sasakyang binili ko ngayon dito?" Bilang best friend ni Lily. "Walang problema." Tawa ni Charles nang bigla niyang tingnan si Daryl. "Nakikita mo ba ito? Parehong nasa panig ko ang pamilya at best friend ni Lily.
Kaya ano pang laban mo sa akin? Thank you, bayaw. Ngumiti ng husto si Phoebe at nagbiro, nga pala, kalian ang kasal ninyo ni Lily. Huwag niyo akong kakalimutang imbitahan ay. Sabik na sabik si Phoebe sa mga sandaling ito, dahil hindi niya naisip na makakakuha siya ng mas malaki pang discount nang kunin na niya ang sasakyang binili ng kanyang asawa. Dito na bumagsak ang mukha ni Daryl. Hayop ka! Hindi pa kami divorced ni Lily pero gustong-gusto mo na silang makasal? Napaka-sweet mo talaga bayaw. Pahiyang-pahiya na si Lily nang hilahin niya si Phoebe para sermonan ito. Ni hindi pa kami nagsisimulang magdate kaya ano iyang pinagsasabi mo sa amin? Nang maisip niyang nahihiya lang siguro si Lily, sumagot si Phoebe ng, oras na lang naman ang hinihintay natin, sooner or later mangyayari rin ang mga sinasabi kong ito. Habang nagsasalita, naiinis na tumitig si Phoebe kay Daryl at sinabing, makapal talaga ang mukha ng isa rito ah. Nagawa pa rin niyang dumikit sa pamilya Lindon hanggang ngayon. Nagawa mo pang sundan si Ate Lily sa date nila ni Mr. Charles dito. Ngumiti si Daryl pero wala na siyang pakialam sa mga pinagsasabi nito, kaya hindi na niya ito sinagot pa. Ginamit naman ni Charles ang oportunidad ito para lalong ipahiya si Daryl, nakipag-usap siya kay Phoebe at sinabing, nagkakamali ka riyan. Nagkataon lang nagkita kami rito. Sinabi niya nga pala sa receptionist ko na naririto raw siya para bumili ng sasakyan. Bibili siya ng sasakyan? Hahaha, nagpapatawa ba siya? Dito na nagsimulang tumawa ng malakas at parang walang bukas si Phoebe, may pera ka bang pambili ng sasakyan, Daryl? Oo nga pala, binibigyan ka pala ni Lily ng $200 na allowance araw-araw. Siguradong malaki-laki na rin ang naipon mo matapos ang 3 taon niyang pagbibigay ayo. Pero mukhang gulong lang ng OD ang makakayanan mong bilhin sa mahal nito. Haha! Hindi natigil sa katatawa ang mga tao sa loob ng showroom kasama ang mga salesperson at mga receptionist bago magsimulang pagkismisan at ituro si Daryl. Hindi lang pala siya palamunin ng asawa niya, nagawa pa niyang manghingi ng allowance rito araw-araw. Anong klase ba ng lalaki ito? Naubusan na siguro siya ng hiya sa katawan. Makikitang mas tumindi ang pagtawang ginagawa ni Charles sa kanyang mukha nang marinig niya ang usapan ng mga tao sa paligid. Walang pakialam namang sinabi ni Daryl na, sino ka ba para sabihing wala akong pambili ng sasakyan? Tumawa si Phoebe at sinabing, oo na, makakabili ka na, sabi mo eh. At pagkatapos ay nagpunta naman siya sa tabi ni Lily at sinabing, sabihin mo nga sa akin, at Lil. Sinundan ka ba ng walang kwentang ito, dahil nabalitaan na niya ang tungkol sa pagpapakilala ni Tita Samantha sa bago mong boyfriend para manghingi ng danyos sa magiging hiwalayan niyong dalawa? Binigyan mo ba siya ng perang pambili ng sasakyan? Muntik nang matawa sa kanyang narinig si Daryl. Nang hihingi ako ng danyos sa kanya? Ikaw lang ang nakapag-isip ng ganyang bagay. Hindi na nakapagpigil pa si Lily, hinila niya ng bahagya ang kamay ni Phoebe, at sinabing, huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Hindi siya nanghihingi ng pera sa akin. Agad na nagsalita si Phoebe pagkatapos ni Lily, bakit hindi ba ako pwedeng magsalita? Kahit na hindi pa siya nanghingi ng pera sa iyo, para sa akin, napaka-unfair pa rin ito sa iyo. Habang may mukha na para bang nasa siya ang nasa tama, tumingin si Phoebe pababa kay Daryl at sinabing, hoy. Pinagbigyan ka na naming Darby. Pero bago pa nito, sinayang mo na ang 3 mahahalagang taon sa buhay ni Lily. At ngayon nagawa mo pa ring maghabol sa kanya imbes na umalis. Lalaki ka ba talaga o ano? Hindi ito pinansin ni Daryl, ngumiti lang siya at tumingin kay Charles. Gusto ko sanang bilhin ang pinakamahal na sasakyan sa lugar na ito. Pero hindi pala nangunguna ang Audi pagdating sa mga mamahaling sasakyan, kaya tamang-tama lang ito para sa isang low-profile na taong kagaya ko. Pero wala palang kwenta ang serbisyo niyo rito. Nadismaya na ako kaya napagdesisyonan ko nang huwag nang bumili ng sasakyan sa lugar na ito. Haha, wala ka talagang katulad, Daryl. Tumawa ng husto si Charles na parabang narinig na niya ang pinaka-nakakatawang joke sa buong buhay niya. Itinuro niya si Daryl at sinabing, wala ka raw kwenta sa kahit anong bagay sabi sa akin ni Tita Samantha. Pero mukhang na-underestimate ka nga niya, napakagaling mo palang magyabang. Dito na siya sinimulang asarin ni Charles, habang nagsasalita, sa totoo lang pere, hindi ko na ipapahiya si Lily sa lugar na ito at kanina pa ako umalis, kung ako lang sayo. Tumawa rito si Phoebe na puno ng pandidiri sa kanyang mukha. At pagkatapos, tumingin si Charles sa kanyang orasan at sinabing,
Wala akong oras sa kalokohang ito. Kaya umalis ka na ngayon din. Marami pa kaming kailangang pag-usapan ni Lilibod. Nanlalamig ng ngumiti si Daryl kay Charles at sinabing, "Hindi mo ako kailangang paalisin. Aalis naman ako. Pero iniisip ko lang din na baka pagsisihan mo ang gagawin kong ito." Nasa loob ng hawak na briefcase ni Daryl ang kontrata sa pagitan ng Platinum Corporation at Audi Corporation. Walang kaalam-alam si Charles sa kung sino ang taong kausap niya. "Pagsisisihan ko kamo?" Dito na nawala ang ngiti sa mukha ni Charles. "May problema ka na nga talaga sa pag-iisip. Pero kung magsisi nga ako rito, tatawagin ka ng buong pamilya ko kasama ng aking mga magulang at kapatid na father, okay? Kaya umalis ka na ngayon din." "Sabi mo eh." Ngiti ni Darlie bago tumalikod at mabilis na naglakad papunta sa exit ng gusali. Nagsalitang muli si Charles para magpa-impress kay Lily. Malapit nang dumating ang presidente ng Platinum Corporation, Lilibod. "Sa opisina ko na tayo maghintay." Ngiti ni Charles habang pinapanood ang pag-alis ni Daryl. Hindi na makapaghintay si Phoebe na napatanog ng, "Grabe, ang presidente ng Platinum Corporation. Ito ba ang Platinum Corporation na humahawak sa naglalakihang mga bituin sa entertainment industry?" Matapos makita ang pagtango ni Charles, agad na nagdagdag si Phoebe sa kanyang mga sasabihin, "Tama na nga talaga para iyo ang taong nakilala mo sa pagkakataong ito, Ate Lily. Tingnan mo kung gaano nakalawak ang mga koneksyon ni Charles. Nagawa niyang makilala maging ang presidente ng Platinum Corporation." Ngumiti si Lily pero hindi ito nagsalita. Nakatuon ang kanyang isip kay Daryl sa mga sandaling ito. Nakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang dibdib si Charles matapos makita ang reaksyon ni Phoebe sa kanya at nakaramdam ng napakatinding tuwa. Sigurado rin siya sa kanyang sarili na magagawa niyang ma-impress si Lily sa sandaling tulungan niya itong mapaalis si Daryl. Pero dito siya nagkakamali. Biglang nagsalita ang hindi nakukomportableng si Lily. "Pasensya na, pero naalala kong may kailangan pa pala akong gawin. Hindi ko na kayo masasamahan sa pakikipagkita sa presidente ng Platinum Corporation. Babawi na lang ako sa susunod." Hindi na niya hinintay makasagot sina Charles at Phoebe, at agad na umalis sa showroom. "Lilibod." Natigilan dito si Charles habang direktang tinitinganan ang walang pag-aalinlangang pag-alis ni Lily. Sa labas ng Audi 4S Center. "Sandali lang, Daryl." Narinig ni Daryl ang pagtawag sa kanya ni Lily matapos niyang lumabas ng showroom. Tumigil sa paglalakad si Daryl, tumalikod siya at parang walang pakialam na tumingin kay Lily. "Hindi ba't may kailangan pa kayong gawin ng manager look na yon? Bakit mo ako hinabol?" Kahit na alam niyang nakipagkita lang si Lily kay Charles, dahil sa pamimesure na ginawa ni Samantha, hindi pa rin ito naging maganda sa kanyang pakiramdam. Kinagat ni Lily ang kanyang mga labi, at sinabing, "Hindi ito tulad ng iniisip mo." At matapos ang kaunting pag-aalinlangan sinabi niya na, "Hindi ko naman talaga gustong makipagkita sa Charles na ito. Pero sinabi niya kasi sa akin, na ipapakilala niya raw ako sa presidente ng Platinum Corporation, kaya nagawa kong sumama sa kanya." Nakahinga na rin ng maluwag si Daryl matapos marinig ang mga sinabing ito ni Lily. Naku-curious at nag-aalala namang nagtanong si Lily kay Daryl, "Nasaan ka nga pala nagpunta nitong mga nakaraang araw?" Nag-isip si Daryl at casual na sumagot ng, "Diyan lang sa tabi-tabi. Nakahanap na rin kasi ako ng trabaho na may kasamang pagkain at tirahan." Nakaramdam si Lily ng kaunting kabog sa kanyang dibdib at agad na nagtanong ng, "Anong klaseng trabaho yon?" Kasabay nito ang tila ba pagkabunot ng malaking tinik sa kanyang likuran. 3 taon na rin ang nakalilipas pero ngayon lang siya naging motivated na magkaroon ng progreso sa kanyang buhay. Kalmadong ngumiti si Daryl at sinabing, "Patulong-tulong lang ako sa pinagtatrabahuan ko. Madalas akong binibigyan ng trabaho na tungkol sa promotion ng aking pinagtatrabahuan at paminsan-minsan naman ay nagagawa ko ring tumulong sa procurement. Tinutulungan ko ngayon ang aking boss na maghanap ng magandang sasakyan para sa kanya." Alam ni Daryl na magtatanong pa ng husto si Lily tungkol sa plano niyang pagbili ng bagong sasakyan, pero agad nang nagpaliwanag si Daryl na huwag na itong usisain pa ni Lily. Nagtatakang tumango si Lily at naku-curious na nagtanong ng, "Anong klase ng kumpanya ang pinagtatrabahuan mo?" Kasual namang sumagot si Daryl ng, "Maliit na kumpanya lang ito." Sa totoo lang, gustong-gusto nang sabihin ni Daryl kay Lily ang katotohanan na siya ang presidente ng Platinum Corporation.
Pero matapos itong pag-isipan ng maigi, napagpasyahan niya na hindi pa ito ang tamang panahon, kaya ipinagpatuloy ni Daryl ang pagtatago nito kay Lily. Nang makitang ayaw na ni Daryl pag-usapan ang tungkol dito, tumigil na rin si Lily sa kanyang pagtatanong. Naging komplikado ang kanyang emosyon, habang napapakagat sa kanyang labi, at sinasabing, ayaw mo pa rin bang umuwi, Daryl? Hindi na alam ni Lily kung ano pa ang dapat niyang isipin. Dahil inis na inis siya rito noong magkasama pa sila, pero namimiss niya naman ito nang umalis na ito sa kanilang tahanan. Huminga ng malalim si Daryl at sinabing, bigyan mo pa ako ng ilang araw, hahanapin kita pag natapos ko na ang mga bagay na kinakailangan kong gawin. Kung ganoon, sige. Tango ni Lily habang nag-iisip ng ibang bagay habang tinititigan ng husto si Daryl at bago magtanong ng, bakit mo nga pala naisipang ipalit ang sarili mo bilang hostage noong isang araw? Nakangiti namang sumagot si Daryl ng, dahil asawa kita. Nang marinig ang mga sinabing ito ni Daryl, agad na nanginig ang buong katawan ni Lily. Naantig ang kanyang puso sa mga salitang ito, at nakaramdam ng kaunting hiya sa kanyang sarili. Dito na naging awkward ang hangin sa kanilang paligid. Sa mga sandaling ito, biglang nagring ang cellphone ni Lily. Matapos makita na galing sa kanyang opisina ang tawag, agad itong sinagot ni Lily. At pagkatapos, tumingin naman siya kay Daryl at sinabing, kailangan ko nang umalis, mag-iingat ka ha. Matapos niyang sabihin ito, sumakay si Lily sa kanyang sasakyan nang may kaunting kalungkutan sa kanyang mga mata. Samantala, sa loob ng Audi 4S Centre, pinigilan ni Charles ang sakit na kanyang nararamdaman. Matapos bigyan si Phoebe ng ilang discount, siyanbihan niya ang isa sa kanyang mga receptionist na samahan si Phoebe na magtingin ng mga sasakyan. At pagkatapos, tinipon ni Charles ang ilan sa kanyang mga front desk personnel na tumayo ng maayos at gumawa ng 2 rows ng linya sa labas ng showroom habang hinihintay ang pagdating ng presidente ng Platinum Corporation. Pero 10 minuto na ang nakalilipas, wala pa rin kahit na sinong nagpapakita sa kanila. Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Nagreklamo si Charles dahil sa natural na iksi ng kanyang pasensya, at bumalik sa kanyang opisina para tawagan ang sekretary ng presidente ng Platinum Corporation na si Pearl Han. Magalang namang nagsalita si Charles nang sagutin ng kabilang linya ang tawag, "Hello Secretary Han. Kumusta na? Ako nga pala ang representative ng Audi na si Charles Luke. Sinabi mo sa akin kaninang umaga na pupunta ngayong araw si MR President, hindi ba?" Pero naging kalmado ang reaksyon dito ni Pearl nang sabihin niyang, "Opo, kaalis-alis niya lang po riyan." Natigilan dito si Charles at agad na sinabing talaga, nang galing na siya rito. Bakit hindi ko siya nakita? At agad na nagtanong ng, maaari ko bang malaman kung ano ang suot ng inyong presidente? At anong sasakyan ang kanyang minamaneho? Nag-isip sandal si Pearl at sumagot ng, hindi po siya nakasuit. Mukhang ginamit niya rin po ang kanyang electric bike nang umalis siya rito. Isang electric bike. Biglang napaatras si Charles matapos itong marinig. Maririnig din sa mga sandaling iyon ang boses ni Pearl na nagsasabing, gusto kasi ni MR President na magmukhang low profile. Nakaramdam ng kaunting pagkahilo si Charles nang marinig niya ito. Dito na siya sumagot ng, okay lang. Naiintindihan ko na ngayon. Tumakbo si Charles palabas ng kanyang opisina pagkababa niya sa tawag. Nakasakay sa isang electric bike at wala ring suot na suit. Ang walang kwentang lalaki na kagagaling-galing lang dito ay si Daryl Darby. At Darby din ang apelyido ng bagong presidente ng Platinum Corporation. Buwisit. Hindi naman siguro siya ang taong tinutukoy ni MS Pearl, hindi ba? Nagpapanik na sumigaw si Charles sa kanyang mga receptionist na nasa lobby ng showroom. Tawagin niyo yung lalaki na kagagaling-galing lang dito, gawin niyo ang lahat para mahabol siya. Nalito sa mga sinabing ito ni Charles ang babaeng receptionist na nagpaalis kay Daryl kanina. Inakala niyang mali ang kanyang mga narinig kaya napatanong siya ng, iyong boytoy ba ang inyong tinutukoy, Manager Luke? Tumitig dito si Charles na agad na nermon sa kanya, anong boytoy? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan, ibalik mo siya sa harapan ko ngayon din. Dagdag ni Charles, umalis ka na kung hindi mo siya mapapabalik dito. Hindi na nagtanong pang muli si Juliana. Mabilis nitong sinamahan ang iba pa niyang mga kasama sa pagtakbo palabas ng showroom. Napuno ng pagtataka ang kanyang isipan dahil mukhang mahirap ang lalaking nanggaling sa showroom kanina, pero bakit ito pinapabalik ng kanyang boss?
Ilang minuto pa ang nakalilipas, nakita ni Juliana si Daryl na nasa isang tindahan ng merienda sa tabi. Basang-basa sa kanyang pawis si Juliana nang magpakita ito sa harapan ni Daryl. Nagtataka nitong sinabi na, "Mister, gusto ka raw pong imbitahin pabalik sa sentre ng aming manager." Hindi niya naiintindihan kung bakit gustong-gusto ng desperado nilang manager na pabalikin ang taong ito. Kasalukuyang kumakain si Daryl ng meatball nang walang pakialam niyang sinabi na, "Gustong-gusto niyo akong paalisin doon kanina, hindi ba? Tapos pababalikin niyo naman ako roon. Sino ba ako sa tingin niyo?" Ninerbiyos dito ng husto ang naiiyak ng si Juliana. "Nagkamali po ako, mister. Hindi po naging maganda ang ipinakita kong asal sa inyo kanina. Sigurado pong mawawalan ako ng trabaho sa sandaling hindi ko po kayo mapabalik doon." Napakagat na lang ng husto si Juliana sa kanyang mga labi. Minamaliit niya kani-kanina lang si Daryl pero siya na ang nagmamakaawa sa harapan nito ngayon. Dahil mangyak-ngiyak na ang itsura nito, sinagot siya ni Daryl ng, "Sige." Ilang sandali pa ang nakalilipas, pagbalik nila sa OD4S Centre, magalang na dinala ni Juliana si Daryl sa opisina ng kanilang manager. Buong ngiti namang naglakad si Charles palapit kay Daryl nang makita niya ito. "Mr. Darby." Eleganteng umupo si Daryl sa sofa, tumitig siya kay Charles at sinabing, "Mabilis talaga magbago ang mga tao, hindi ba? Naranasan ko na rin ito ngayong araw. Napakabilis ding magbago ng mga bastos na katulad mo. Kaya bakit mo ba ako pinababalik pa rito? Pinabalik mo ba ako para ipahiya ulit sa harapan ng lahat?" Dito na nagbago ng bahagya ang itsura ni Charles, habang pinipigilan ang kanyang galit, at nag-iingat na sumagot ng, "Tungkol nga pala rito. Mr. Darby, naririto ka ba para makipag-usap tungkol sa magiging collaboration ng ating mga kumpanya?" Hindi ito agad na sinagot ni Daryl. Tahimik niyang kinuha ang mga dokumento sa kanyang briefcase, at itinapon ang mga ito sa coffee table na nasa kanyang harapan. Kinuha ni Charles ang dokumento at agad itong binasa. Ditoan siya natigilan. Nagkaroon siya ng malaking ngiti sa kanyang mukhang puno ng sincerity at pagpapasensya nang sabihin niyang, "President Darby, bago ito, gusto ko muna sanang..." Hindi na pinatapos ni Daryl sa pagsasalita si Charles, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo. Pero ano nga ba ang mga sinabi mo noong pinaalis mo ako kanina? Sinabi mong umalis na ako, pero sa sandaling pagsisihan mo ito, tatawagin mo ako kasama ng buo mong pamilya ng..." Dito na naging purple ang mukha ni Charles, habang pinipilit na ngumiti habang sinasabi na, "Hindi ko po kayo nakilala kanina, President Darby." Nang makita ang hidni pagsagot ni Daryl, nilunok na ni Charles ang kanyang pride, nagbow at bumati ng "Father." Kahit na nakalagay sa kasunduan na mag-sponsor ang Audi ng $100 million sa isang programa ng Platinum Corporation, mas malaki naman ang benepisyong makukuha ng Audi rito. Alam ng kahit na sino na sikat ang programang Superstar sa buong bansa. Kaya napilitan si Charles na tanggapin ang kanyaing pagkatalo kahit na gaano pa siya katigas, dahil kung hindi ay maaaring masira ang collaboration ng kanilang kumpanya nang dahil sa kanya, at sigurado ring hindi na siya magtatagal bilang regional manager sa sandaling mangyari ito. Natuwa na rito si Daryl, tumango siya at sinabing, "Iyan, naging sincere ka na rin sa wakas." Sa mga sandaling yon, nakabili na si Fube ng sasakyan, kaya tuwang-tuwa itong naglakad para magpaalam kay Charles. Pero bago pa man siya makapasok, kanina niya ang mga nangyari sa salaming bintana ng opisina na gumulat sa kanya ng husto. Malabo na ba ang kanyang paningin? Hindi ba ang walang kwentang si Daryl ang lalaking nakaupo sa sofa ng opisina ni Charles? Habang humihingi ng tawad si Charles sa kanya. At higit sa lahat, hindi ba siya nagkamali nang narinig ng tawagin ni Charles si Daryl na "Father"? Hindi ba siya nabingi sa mga sandaling ito? Nahiya ng husto si Charles nang mapansin niya ang nakatayong si Phoebe sa pintuan. Namula ang buo niyang mukha at naisipan na magpalamon na lang sa lupa. "Excuse me lang sandali." "Sandali lang." Ikinaway ni Daryl ang kanyang kamay at sinabing, "Gusto ko sanang mapanatili ang pagiging low profile ko. Ayokong malaman ng maraming tao ang tunay kong posisyon. Kaya alam mo na siguro ang mga dapat mong sabihin sa kanya." "Opo, naiintindihan ko po." Hindi mangmang si Charles, kaya nalaman niya agad ang ibig sabihin ni Daryl. Kumabog maging ang kanyang ulo nang dahil dito. Nang makalabas siya sa kanyang opisina,
Agad na ipinakita ni Charles ang kanyang pagkatao bilang isang regional manager. Ngumiti ito kay Phoebe at nagtanong ng, tapos ka nang mamili. Oo, maraming salamat. Ngiti ni Phoebe habang nakatingin kay Daryl na nasa loob ng opisina at casual na nagtanong ng ano ang nangyari. Humihingi ka ba ng tawad sa kanya? Bakit siya bumalik dito? Naririto ba talaga siya para bumili ng sasakyan? O, tungkol naman dito, nagkaroon ng malaking dilema sa kanyang isipan si Charles, kaya casual siyang sumagot kay Phoebe. Matapos itong pag-isipan, paano niya magagawang makabili ng sasakyan? Sinabi niyang may nawala raw siyang gamit nang mapadaan siya sa sentre kanina, kaya bumalik siya para hanapin ito. Nagpapaliwanag naman ako sa harapan niya at hindi humihingi ng tawad. Kaya pala. Dito na nagtanong pa si Phoebe nang hindi makakawala ng mamahaling bagay ang isang walang kwentang kagaya niya. Mukhang nandito siya para lokohin ka. Habang nagsasalita, nilabas ni Phoebe ang kanyang cellphone at nagtype ng, dapat na ba akong tumawag ng mga pulis?